Ay, breaking news na naman po. Ito po. Sabi niya nila, mukhang natakasan tayo ng Diskaya. No, ito, pinakamagandang balita, Bonoan magkasama sa picture. Yan, nakikita nyo. Sinungaling, larawan na mag-asawa kasama si Bonoan viral. Nako po, anong ibig sabihin nito? Nang tanungin po ni Jinggoy Estrada kahapon, September 1, nang sila ay may kakilala bang DPWH, napakalinaw ng sagot. Wala kaming kilala. Meron man DE, hindi pa kilala pangalan. O ngayon, kung wala kayong kilala, ito mismo pinuno ng DPWH, magpapapicture kayo na hindi nyo kilala to? Simple lang tanong eh. Kilala, may kakilala ba kayo? Baka sabihin nyo, kilala nyo sa pangalan lang to. Ang lino ng tanong eh, sasagot lang kayo eh. Baka naman akala nila, sa salitang kilala nyo ba to, yung pagkatao. Hindi po tinatanong kung may kakilala kayo. O eto, si Bonoan, nagpa-picture. O bakit tanggi nyo to? Wala kayo sa mga sa sarili nyo, nagpa-picture kayo nito. Ay, wala po kayo may sa mga sa sarili namin. Hindi po namin alam, AI yan. Nagtatago na naman sa AI. O, pag binary code yan, yung picture na yan, hindi AI yan. Tanong nyo sa mga IT. Ako, graduate ako ng IT, alam ko yan. O, eto po, nako, mukhang natakasan daw tayo, sabi ng mga Diskaya. Wala kasi doon sa compound. No? Wala sa compound ng pinunta sa St. Gerard. O, panoorin mo natin itong si Jinggoy. Panoorin mo natin to, ha? Base sa DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored. Multi-awarded? Di ba? Wala kayong alam? Marion, Alice Guo ba yan? Baga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sagot, Sir, sino? wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan. Wala. Sinungaling! Ayan ang sabi sa larawan, sinungaling! Larawan ng mag-asawa kasama si Bonoan, viral! Sinungaling! Sabi, ayan, basahin nyo. Sinungaling! Yeah. Kayo kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung Ma'am, tumatalong ka sa tanong eh. Huwag kang sumagot sa hindi tinanong. Ba naman yan? Sumagot ka dun sa itinanong. Para malinaw. Kasi ang nakikinig po dyan, hindi naman Senado. Ang nakikinig po dyan, taong bayan. Humihingi ng resibo. Yeah. Ano na eh, kakaasar na eh. Di ba? Ang galing-galing na. Ma'am, pag tinatanong kayo dyan, sumagot kayo. Hindi po kami naniniwala, ma'am, na hindi nyo alam ang lahat ng bagay. Hindi kayo makakabuo ng bilyong-bilyong ganitong halaga ng bahay. Halaga ng mga sasakyan. Kung wala kayong nalalaman. nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Baka si MB. MB po, MB. Manuel Bonoan. Wordplay. Teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of DE the ng company. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba?
The Oh, tapos na tayo dyan. Oh. Ma'am, sabi mo wala kang kilala sa DPWH. Eh ano tong picture na to? Says, hindi kayo magpapapicture ng ganito kung napadaan lang kayo. Ano to, idol mo si Bonoan? O si Bonoan idol kayo? Bakit nagpa-picture? Di ba? Bakit nagpa-picture? O, kung hindi man lang kayo close o nagkape man kayo yan o nagmerienda, bakit kayo nagka-close yan? Sa isang picture na to, for one pic, 1,000 words. Di ba? 1,000 words po ang inaano ng taong bayan dyan. O, huling-huli na kayo eh. Di ba? O, ito, basahin natin ang disgaya. Basahin natin ang pahayag na to. Magbasa rin tayo ng comment section para masaya. Ang saya kasi. Ang saya-saya eh, no? Oh, dali ah. Ito, lalakyan natin. Lalakyan natin. Talagang disgrasya to. Disgrasya ang mangyayari ngayon. Oh. Sinungaling! Larawan ng mag-asawang Diskaya kasama si Bonoan. Viral! Mainit ang naging pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan kinestyon ni Senador Jingo si Sara Diskaya kung sino ang kakilala sa Department of Public Works Highway DPWH sa harap ng mga senador. Giit ni Diskaya na wala siyang kilala o kausap sa DPWH maliban sa ilang district engineers sa Laguna at Bulacan. Wow! Pero ngayong araw, sumabog sa social media ang larawan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya kasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Agad itong nag-viral at umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizen at nagtanong na sinungaling ba si Diskaya? Kayo naman, huwag kayong mangbibintang. Hindi sinungaling yan. Hindi, wala lang alam. Di ba? Huwag kayo basta mambibintang. Hindi yan nagsisinungaling. Hindi nila sasabi ng totoo. Ay, hindi pala. Joke lang. Oh, basa pa. Oh, basa. Hinaharangan pala. Ito. Ang larawan na lumutang matapos ang kanyang pahayag kahapon ay lalong nagpainit sa usapan ukol sa koneksyon ng mga disgaya sa flood control projects na karamihan ay napunta sa kanilang mga kumpanya. Talagang hinahayag na sila. Di ba? Hinahayag na po ang mga impakto sa mundong ito. Oh. Ito, basahin natin, baka lumigtas pa kayo sa comment section para makabawi naman. Kaya ako nagbabasa ng comment section para maibsan kahit paano yung mga galit ng tao sa inyo. Di ba? Alam mo, napapansin nyo, ako lang yata ang vlogger sa buong Pilipinas. Ha? Na kung magtanghal, may rhymes. Napansin nyo lahat ng salita ko? Tugma at may rhymes. Di ba? Ako lang yan. Tandaan nyo, wala nang iba. Oh. Ito, basahin natin. Hindi natutulog ang Diyos. Nakakaawa kami mga ordinaryong mamamayan. Maski sari-sari store na pinagkunan ng pang-araw-araw para lang maihatid ang hapagkainan at kaming mga senior hindi kami exempted na magbabayad ng buwis at BIR. May kaba kami dahil ipapasara ang BIR ang aming munting tindahan. Nakakalungkot. Only in the Philippines. Wala kayong konsensya. Kinurakot nyo lang pala. Buhay pa kayo. Sinusunog niya kayo sa impyerno. Ang kapal ng mukha nyo. Pinapakain sa pamilya nyo. Galing sa nakaw. Paano kayo nakakatulog? Maghintay kayo sa parusa ng Diyos, buong naghihirap. Dahil sa pangkagahaman nyo, makakapanindig balahibo. Totoo to. Kaso sa araw pa po ng paghuhukom yan, madam. Ang nakakaawa po talaga ay mga senior. Ako, mahal ko mga senior. Sa mga senior po nakikinig dyan. Ako po ay naawa sa inyo. Lubos po ako naawa. Bakit? Hayag-hayagan po sa harapan natin na niloloko tayo ng ibang gobyerno.
Hindi sa panlulokong pangangako. Dati, ang gobyerno nangangako lang na hindi tinutupad Sabi niya ano mo naman, ang choosy mo naman, ikaw na nga pinangakuan, gusto mo to pa rin pa. Di ba? Dati ganun lang ang habit ng mga politiko. Ngayon, hindi na pangako ang itutuparin sa'yo, kundi kurakot na. Di ba? Kaya kawawa ang mga Pilipino. Yeah. Kawawa po, lalo yung mga senior citizen, na imbis na sa kanila ang panahong ito. Totoo. Maraming mga health namamatay sa ospital hindi dahil sa kanilang sakit. Namamatay sila dahil wala silang pagpapagamot. Di ba? Yun ang masakit. Oh. Ang hirap sa mga to, wala ng konsensya, wala pang kaluluwa. Paano pupunta sa impyerno to? Ang kailangan ni Satanas, kaluluwa. Di ba? Kaluluwang pahihirapan, araw at gabi, magpakailang kailanman. Di ba? Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng muka? Sa lahat, wala ako tinutukoy sa lahat po ng nanguha ng pera ng kaba ng bayan. Nasaan po kayong konsensya nyo? Di ba? Wala nang konsensya to. Kahit hingin mo ng konsensya, wala nang konsensya itong mga to. Di ba? Oh. Kahit takutin mo to, hindi matatakot itong mga to. May bilyonaryo to pananggalang na ito Talagang pera-pera na Kahit sunugan kayo ng pera, hindi kayo mananalo dito Di ba? Kahit yung pera nila gamitin pang saing ng kanin, hindi mauubos ang pera nila kahit tag-1,000 gawing uling Oh. Pera ng taong bayan niya. Imbis na sana yung mga nasa ospital, yung mga nagda-dialysis, yung mga may diabetes, lahat nagagamot ngayon, naagapan sila. Walang maibigay ang gobyerno. Pero may mayabang si Tambonjing namimigay ng ayuda. Kahit kasagsagan ng kahirapan. Di ba? Ang sigasig. Kala mo sa kanya yung pera. Di ba? Oh. O eto, basahin natin. Naririndi ako Painom muna ako, natutuyo labi ko. Eto, basahin natin. Dining nag-trip bakit naitago? Naitago agad ang Ibataga BOC. Din ba nag-tip, sabi ko na, gogohan na dito sa Pinas kasi tanga lahat ng Pinoy. Walang panindigan sa sarili, buti pa sa Indonesia, ayaw magpaapi sa kapwa nila, kaya sinugod nila ang mga bahay ng kongresista. Yan ang tunay na makabayan, kaya nila ipagtanggol ang kaapihan nila. Yon. Yeah? Hindi natin masasabi yan. Malay mo, isang araw, mapikon lahat ng taong bayan. Hindi pa kasi nagbabaha. Uli. Pag nagbaha na ulit, doon natin masusubaybayan yung galit talaga ng taong bayan. Di ba? Oh. Ngayon kasi, tag-init parang maaraw-araw pa, pahabugso-bugso, di ba? Oh. Ang pinakamabigat na kalaban, tandaan nyo, hindi naman talaga gobyerno Na? Ano pinakamabigat na kalaban? Hindi naman mga politiko Oh, hindi rin mga kapulisan. Kung hindi yung taong bayan. Kapag kumilos ang taong bayan, baka nga sabi ko nga sa inyo namamalengke ka. Ha? Mamalengke ka, pupunta kang mall. Busit sa iyo yung isang loko-loko. O bakit kutusan ka? Oh. Dapat talaga ikulong yung mga diskaya. Sabi niya, 28 lang ang luxury cars niya. Pero nung interview, babaw, 40 units. Tapos ngayon, wala siyang kilala sa taga DPWH. Pero lumitaw ngayon, si Manny Bonoan pa talaga ang kasama sa peak. Tapos di niya kilala, dapat ikulong na yan. Sabi niya, nagko-comment, nakapagtataka, hindi mo kilala to. DPWH, tinatanong ka ni Jinggoy. Dapat man lang sana sinabi mo may kakilala ka. Kasi lumalabas kung sa maliit na bagay na kapag sisinungaling kayo, paano pa kaya sa bagay na hinahanap namin ng mga tao? Di ba? Talagang, alam mo,
para ako nagpi-flip top. Lagi akong naka-rhymes. Di ba? Para tayo, oh. Nahuli na ang taga-BOC at naitago na ang mga magandang sasakyan ni Sara Diskaya at 2 luma na natitira samantalang 40 yung pinag-iayabang na mag-asawa sa interview ni Corina Sanchez at Julius Babaw. Yung in-interview sila, nagsasabi ng totoo yun, 40 cars yun. Yung tinanong siya sa Senado, totoo din yun. Ngayon yung pinuntahan ito na wala ang mga sasakyan. Hindi naman, may bukas pa naman. Hintayin nyo. Diba? Doon tayo babawi. Baka naman tinago lang for security security purposes. Diba? For reason ngayon. Ano kaya masasabi dito ni Sir Manuel Bonoan ng dating DPWH Secretary? Sir, ano masasabi nyo sa litrato nyo dito na kumakalat ngayon? Na kayo daw ay wala daw kakilala si Diskaya doon sa DPWH. Pero dito, alam nyo sir, ako si Bonoan, ako DPWH, halimbawa ako senaryo lang, teorya lang. Kapag narinig ko sila Sara Diskaya na sinabi sa Senate hearing, wala kaming kakilala sa DPWH, at ako ang sekretary ng DPWH at alam ko na nagpa-picture kami ni Diskaya, nakapag-usap at personal akong kilala at nanahimik ako, hindi tayo pa sa taong bayan. Pero ang gagawin ko bilang isang sekretary o dating sekretary, lalabas ako, lilitaw. Sasabihin ko, Sara, Diskaya, sinungaling ka, personal mo akong kilala, bakit mo akong itatanggi? Maninindigan ako kung ikaw para sa taong bayan. Hindi ikaw tinutukoy ko. Panglahatan. Di ba? Oh. Totoo yan, sasabi ko. O ito. So, ano dapat gawin? Imbestigahan. Di niyan lintik na Bonoan. Marami alingas-ngas yang mapipiga sa matandang yan na mas malaki pa sa baha. kaya pala ayaw magbitiw para sa kontrol siya sa mga kaso DPWH. Ang siste, pinag-resign siya ni Bangag para iwas pusoy din na kasama pati siya. Antindi ng banatan ang ngayon. Ang mga tao ngayon hindi na pinapanood ang mga Korean. Yeah? Kundi ang pinapanood na teleserye ngayon, mga political sarsuela. Sabi nila. Yeah? At ito, mas masarap panoorin ito na nakakapanabik. Yeah? Kesa doon sa manood ka, doon sa Netflix. Yeah? Ito, mas gusto itong panoorin ng taong bayan itong mga banggaan ng Diskaya, hearing sa impeachment. Di ba totoo? Sino dito? Ako dati mahilig ako sa drama, sa panghapon. Nanonood ako ng yung kay Jillian Ward, yung Abot Kamay na Pangarap. Ha? Ngayon, nawalan ako ng interest sa mga drama-drama. Gusto ko ito, yung politika. Kasi bakit? Mas madrama dito. Mas marami scripted dito. Mas marami sinungaling dito. Ha? Mas maganda, mas marami. Yeah? Ito. Pero hindi lahat, ha? Maraming mabubuting tao. Marami. Yeah? Anong gagawin nyo ngayon? Yeah? O, eto pa. Pakinggan nyo ito. DPWH. Mamaya na, wag na yan. Ito na lang. Yes, Rafi, Connie, napasok na nga ng mga tauhan ng customs ang compound ng mga Diskaya dito sa Pasig base sa dala nilang search warrant na inilabas ng korte. Covered ng warrant ang 12 luxury vehicles ng mga Diskaya. Ito lang daw kasi yung mga sasakyang nagkaroon sila ng kompletong detalye na kailangan ilatag sa korte para sa application ng warrant. Pero karamihan sa mga sasakyan ay wala na sa loob ng compound. 2 lang ang nakita. Umaapila si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isuko na ang mga sakyan at nakipag-ugnayan na raw sila sa HPG para makuha ang mga sakyan kung hindi ibabalik sa compound.
Sabi ni Nepomuceno, kailangan nila i-check kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Pakay natin mapagbayad ng tamang buwis kung talagang meron kulang doon sa mga buwis na binayaran. Yan, isang ayon of course, ang direksyon na binigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Matindi to. Ito sabi ko nga, kung may violation to, isipin nyo bakit di kayo nakapagbayad o hindi kayo nakapag-asikaso? Bakit? Anong meron? May connection ba to sa flood control? O yung pondong ipambabayad dito, kukunin pa lang, lilikumin pa lang? Diba? Sa mga sandali ito ay nanatiling nasa loob ng compound ng mga diskaya, mga tawan ng Bureau of Customs at patuloy ang isinasagawang inspeksyon. Rafi, Connie? Oscar, humarap ba yung mag-asawang Diskaya sa mga otoridad? Wala. Well, wala pa tayong info on that, Rafi, no? Pero base sa obserbasyon natin, buong umaga hindi natin sila namataan at nagtanong-tanong din tayo sa mga gwardiya sa loob at ayon sa kanila ay wala raw dito ang pamilya Diskaya. Rafi? Pwede ba naman yan? Iiwan ng Diskaya, walang representative dyan. Company yan. Ayan St. Gerard Construction. Kita nyo sa gate nila, may nakapaski na blue pa. Imposible sa lugar na yan, wala silang mga asekretary man dyan. Iiwan nila, hindi alam ng mga gwardiya sa pupunta yan. Hindi ako naniniwala. Pati ba naman yan Inaano tayo? Pinapaniwala? Di ba? Alam nila sa pumunta yan. Pwede ba umalis na walang paalam yan? Kung hindi alam ng gwardiya, syempre, doon sa pinaka-opisina niyan. Kasi company, St. Gerard Construction yan, Parang bahay na yan, parang main office yata yan, bahay. Magkatabi yata, bahay o construction, Di ba? Sabi niya na nasa comment section, nabasa ko. Sabi nila, mukhang natakasan tayo. Umiska po na. Sabagay, pinababantayan ni Senator Marcoleta lahat, pati yung mga dadaanan, pababantayan yan. Kasi baka tayo matakasan. Pero sabi ng mga sa comment section, natakasan na kayo. Ang babagal nyo kasi, sabi. Yeah? Alam mo may investigasyon. Ikaw. Kasi may mga bagay kasi hindi natin naiisip kapag wala nagpaalala. Kailangan minsan, yung mga bagay natin nakakalimutan, may nagpapaalala lagi. Diba? Meron lagi. Ano ipapaalala natin sa kanila? Sa natural, kapag alam mong humaharap ka sa kaso at pinagbibintangan ka, at malinis ka, at alam mo yung mga sasakyan mo, dadalawin dyan ng BOC o re-raid dyan, yung warrant yan, dapat lamang nandyan ka. Tama? Dapat nandyan ka. Pinaka-importante sa buhay mo yan Pinaka-depensa mo yan na nandyan ka Diba? Kung wala ka, so, huwag mo kami sisisihin ang taong bayan na kung bakit nag-iisip yung tao ng lahat kung ano-ano mga iniisip tungkol sa kanila. Diba? Kasi dapat nandyan sila Diba? Kung natural na malinis ka, ako ba, malinis ako. Bayad ako sa lahat ng sasakyan ko. Lahat ng kagamitan ko nakikita nyo, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, pinaghirapan ko. Ngayon, pinagbibintangan nyo ako, sinisenate nyo ako, lahat, hiniring nyo ako, lahat-lahat. Come on. Pumunta kayo sa bahay, i-search nyo lahat. Lahat ng gusto nyo i-search warrant, i-search nyo. Diba? Kasi malinis ako. Diba? Ganun lang yun Wala, makikita nyo ako dyan, o sige, absent ako bukas sa trabaho ko, sa negosyo ko, pupunta ako dyan, ihaharapin ko kayo. Ano yun? Tulad ng pagharap ko kala Julius Babaw at Corina Sanchez. Diba? Kung gaano ko ka-proud sa sarili ko nung in-interview ko. At sinabi ko, bilyonaryo ako, ang dami kong kinikitang pera. Ngayon din, pupunta ako dyan. Hahanarapin ko lahat ng problema. Diba? Ganun kasimple. Diba? Kung wala tayong tinatago.
Pero kung may tinatago tayo, ay ibang usapan. Di ba, ma'am? Kaya napakalinaw eh. 1 plus 1 equals 2. Hindi mo na kailangan pag-isipan. Di ba? Tuloy. At para lang malinaw, hindi naman illegal yung pagkakaroon ng luxury car. Hindi ba, Oscar? Ang punto dyan ay kung nagbayad nga sila ng tamang buwis. Meron na bang paunang impormasyon kung may mga nakalusot ng mga luxury car na hindi nabayaran ng tamang buwis at posibleng nandyan sa pagmamayari ng mga diskaya? Oscar? Wala pa tayong info on that, no, kung may kumpirmado ba o wala. Pero gaya ng sinabi mo, tama yan. Ang target ng Bureau of Customs ay malaman kung legal bang na-acquire itong mga luxury car na ito at kung nabayaran ba ito ng tamang buwis. Yan ang naistiyakin ng Bureau of Customs. Paglilinaw naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang naman ang Pamilya Diskaya ang isa subject sa katulad na inspeksyon, kundi maging yung iba pang mga contractors na nasasangkot ngayon dun sa usapin ng flood control project, no? Nagkataon lang daw na una sila nagkaroon ng warrant para dito sa Pamilya Diskaya. Rafi? At Oscar, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa labas ng compound? Hindi naman sarado sa trapiko? Well, hindi naman, no. Actually, yung pagdating sa daloy ng trapiko, tuloy-tuloy naman nakakadaan yung mga sakyan. Bagamat very visible yung mga sakyan ng mga otoridad at maging yung iba pa natin mga kasamahan sa media, no. Pero yung kung nakakasagabal ito sa daloy ng trapiko. Okay. Dahil sabi ko nga sa inyo, bilang pangwakas, again, marami kasing butas, panglahatan to, payo ko, sa isang tao kapag may itinatagong kalokohan. Unang-una, nandyan yung lahat ng bagay na pwedeng possible na may malaman sa'yo, itinatago mo. O kaya, gagamit ka ng paraan na wala kang alam pag in-interview ka sa Senado. Di ba? Wala kang alam. Hindi mo kilala. Di ba? Lahat ng tanong sa'yo, hindi mo sinagot ng diretsahan. Di ba? Doon pa lang, panalo na tayo eh. Hindi ho ba? Dapat to, pag tinatanong tayo, diretso po sagot. Dahil kung mga Pilipino, sanay na po, kapag tinatanong ang isang tao at malayo ang sagot, isa lang ibig sabihin nun. Diba? Tumatakas ka dun sa tanong niya kasi baka maipit ka at mahuli ka. Diba? Yun lang po. Maraming salamat po. Bilang pangwakas, babasa tayo ng isang comment para mainis kayo. Hindi, joke lang, biro lang. Mainis kayo lalo. Bago pa man i-raid yan, sinabi na sila sa kasabot nila sa marumi nilang negosyo ang korupsyon ng DPWH. Mga walang ya sila. Sana lang malaman lahat ng mga totoong naganap sa mga flood control projects na yan. Sana lang ay naalala ko sa baka tapos na administrasyon ni Adik, ni natatapos investigasyon, di pa nakukulong. Hindi niya eh. Ilang linggo na tayo eh. Imagine walang may kasalanan, nag-iimbestiga ang mga congressman. Nag-iimbestiga ang mga ombudsman pala. Nag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Nag-iimbestiga si Kiko Pangilinan. Nag-iimbestiga lahat. Ano yun? Lahat nag-iimbestiga? Tapos tinanong mo DPWH, nagtuturuan. Tinanong mo yung mga kontraktor, nagtuturuan. Ang masama nun, hindi nila alam. Wala silang knowledge dun. Di ba? So, ano yung flood control? Nagsarili? Nagsarili silang sirain nila ang kanilang sarili? O yung flood control, bumuo ng sarili nila? Di ba? Dapat talaga bumuo ng detection group para ano talaga kung sino talaga. O ngayon, kayo na po ang umasga sa larawang ito. Nakakatawa kasi mas lalong tinatanggi nila, mas lalo silang nahahayag.
Di ba? Oh. Kayo na po. Hindi po AI yan. Baka sabihin naman nila AI yan. Huwag naman. Dito na lang. Umamin na kayo. Kahit dito man lang, huwag na yung pera ng bayan. Di ba? Oh, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo.